kotse tayo. Iniwan ko na siya sa condo niya. Pero nag-aalala pa rin ako. Gusto ko na nga sana siyang ikuha ng mga bodyguard eh. Kaso magagalit yun. Ano kaya kung samahan mo muna siya doon kahit ngayong gabi lang? Ihahatid na lang kita. Hindi ako nag-report sa polis kasi ayaw niya. Delikado talaga ang panahon. Biruin mo, tinangay si Steffi sa isang lugar na pag nahuli ko yung taong gumawa, sigurado mo papatay ko yun. Kaya mo ba ako pinuntahan? Hindi ka ba nag-aalala? Napahamak yung kaibigan mo, di ba? Bakit ako mag-aalala? Maraming nagmamahal doon, kaya maraming tutulong sa kanya. Eh kung may masamang nangyari, di binuwis mo pa yung buhay mo. Nagawa ba kayong dalawa? Nasi-stress lang yun dahil sa mga nangyari. Tinarayan ka na naman ba niya? Intindihin mo na lang siya. Dapat ba ako ang laging umiintindi? Hindi ako mabait. Salbahe ako. Nagkukunwari lang naman ako mabait para maisip mo na... Hindi ka salbahe. Ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Yung mga hindi ko masabi kay Steffi, sa'yo ko nasasabi. Lucy, may gusto sana akong aminin. Ano? Ang totoo niyan. Gusto ko naman ligaw. Kay Steffi. Hindi ko rin alam kung bakit siya pa. Napakasuplada niya. Napakayabang pa. Pinahihiya niya ako sa harap ng maraming tao. Pero mahal ko siya. Habang buhay ko siya mamahalin. Sana maging magkaibigan kami. Tulungan mo naman ako. Para kasing hindi taong turing niya sa akin eh. Kailangan kong tulong mo. Kausapin mo siya. Mabait ka naman, di ba? Naaalala mo yung lalaking yun? Yung nagligtas kay Steffi noon? Nakita ko na siya. Ano? Saan? Paano mo nalaman kung anong itsura niya? Nung gabi ng aksidente, nakita ko kayo. Hindi sinasadyang naroon din ako. Ipagpalagay na natin namukhaan mo. Paano mo nalaman siya yun? Sinabi ba niya na niligtas siya si Steffi noon? Sigurado akong siya. Paano kung sabihin ko kay Steffi na nakita ko siya? Ano kayang mangyayari? Matagal niyang hinintay ang taong yun. Sabihin mo sa akin. Sino siya? Sino ang lalaking yan? Pasensya na. Bakit? Alam ko ang feeling mo sa dami ng pelikulang nagawa ko. Pag may magandang babaeng naglakad sa harap mo, nasuot ang maluwang na damit na panglalaki kasi wala siyang dalang sariling damit. Anong ibig mong sabihin? Mahirap para sa mga lalaki na tigilan ng damdamin niyo.
Sorry, takot lang kasi talaga ako babalik sa bahay ko para kumuha ng damit. Pero ayoko mailang ka sa akin. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Alam ko, nasasabihin mo yan. Huwag ka na magsinungaling sa sarili mo dahil lang sa nakukonsensya ka. Pare-pareho kayong mga lalaki. Pag nakakita ng maganda, yung puso niyo, bumibilis ang tibok. Anong tingin mo rito? Maganda ba? Ano? Pero kahit gaano pa kaganda to, wala magiging epekto sa damdamin. Isa pang halimbawa, makakita man ako ng cute na aso, hindi ako apektado. Pati na yung magagandang puno, hindi nakakabilis ng tibok ng puso. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang malaman mo na para sa akin, para ka lang paso, puno, o aso. Kahit anong gawin mo, hindi ako maaapektuhan. Mula ngayon, huwag mo iisipin na ang puso ko makakaranas ng mabilis na pagtibok dahil sa'yo. Matulog ka na, puro ka daldal dyan. Oo na po. Kung para sa'yo, para lang akong paso, puno at aso. Matutulog na lang ako. Pahiram ng kumot. Sa kwarto ka na. Saan? Doon sa kama mo? Ngayong gabi lang. O sige na nga. Total, napagod ako sa dami ng nangyari. Kailangan ko matulog ng mahimbing. Saka, di ba naikwento ko sa'yo meron akong insomnia? Pahiram ako ng libro para makatulog na ako. Magbabasa ka? Para makatulog? Para yung magic.